Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kabila ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na sugpuin ng katiwalian sa lahat ng antas, nananatiling malaking hamon ng korupsyon sa Pilipinas, lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Ang ilang probinsya ay paulit-ulit na nasasangkot sa mga isyu ng maling paggamit ng pondo, ghost projects at anomalya sa mga proyekto na nagdudulot ng pagkalugi sa kaban ng bayan. Ang mga insidenteng ito ay hindi na lamang nagpapabagal sa pag-unlad ng mga lugar na ito, kundi nagdudulot din ng matinding epekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga probinsya na kilala sa mataas na antas ng katiwalian, mga dahilan kung bakit sila napabilang sa listahan, at ilan sa mga prominenteng opisyal na nasangkot sa mga kaso ng korupsyon. Ang Cebu ay kilala bilang isa sa mga sentro ng komersyo at kalakalan sa Visayas. Ngunit kasabay nito ay ang pagiging sentro rin ng maraming kaso ng katiwalian. Sa katunayan, ang rehiyong Central Visayas kung saan kabilang ang Cebu ay isa sa mga may pinakamaraming opisyal ng gobyerno na kinasuhan ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong graft, plunder at iba pang anyo ng korupsyon. Madalas nauugnay ang mga kaso sa pag-abuso sa pondo ng bayan, labis na overprice sa proyekto at paggamit ng mga pondo sa personal na interes. Halimbawa, ilang mga lokal na opisyal ng Cebu ay nahatulan dahil sa pagsweldo sa mga ghost employees o pagkuha ng suhol mula sa mga kontratista sa infrastruktura. Dahil dito, madalas na nababanggit ang Cebu bilang isang lugar na may malawakang katiwalian sa lokal na pamahalaan. Bagamat mas tahimik kumpara sa Cebu, ang Bohol ay may mga naitalang insidente ng katiwalian, lalo na sa mga proyekto na may kinalaman sa agrikultura at infrastruktura. Ang mga lokal na opisyal dito ay naiugnay sa maling paggamit ng mga pondo na nakalaan para sa pag-unlad ng probinsya. May mga pagkakataon na hindi nasusunod ng mga tamang procurement laws, kaya nauuwi sa overpriced o substandard na mga materyales sa mga proyekto. Halimbawa, may mga ulat ng mga proyekto na naglalayong magpaunlad ng agrikultura, ngunit naabuso ang pondo para sa personal na kapakinabangan ng ilang opisyal na siyang nagpapabagal sa pag-unlad ng probinsya. Dahil dito, nakikita ang Bohol bilang isa sa mga probinsya na kailangang bantayan ng mas mabuti upang maiwasan ang katiwalian. Sa kabila ng pagiging agrikultural na sentro at isa sa mga mayayamang probinsya sa Western Visayas, ang Negros Occidental ay hindi rin ligtas sa mga kaso ng katiwalian. May mga ulat ng korupsyon na nakatuon sa maling pamamahala ng pondo para sa mga proyekto, lalo na sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Kilala rin ang ilang mga opisyal dito sa pagtanggap ng kickbacks mula sa mga kontratista na nagdudulot ng pagkaantala at pagkababa ng kalidad ng mga proyekto. Ang mga proyekto na dapat ay tumulong sa pag-unlad ng probinsya ay naging oportunidad para sa ilang opisyal na magpayaman, dahilan upang madagdagan ang antas ng kahirapan at kakulangan sa serbisyo sa mga mamamayan. Isa sa mga pinakapopular na kaso ng katiwalian sa bansa ay ang issue sa Bulacan, partikular sa mga flood control projects na ipinatupad doon. Ngayong 2025, isang malawakang investigasyon ang sinagawa ng Senado na nagbunyag ng sobrang taas na presyo at substandard na kalidad ng mga materyales na ginamit sa mga proyekto. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng kung paano ginamit ang pondo ng bayan upang pagyamanin ng ilang mga opisyal at mga mambabatas sa pamamagitan ng kickbacks at anomalya. Ang insidenteng ito ay nagdala ng matinding pag-aalala sa publiko dahil maraming residente ang naapektuhan ng kakulangan ng maayos na flood control, lalo na tuwing tag-ulan, na naglalantad sa panganib sa kanilang buhay at ari-arian. Ang Batangas ay isa sa mga probinsyang madalas na may ulat ng katiwalian sa lokal na pamahalaan, lalo na sa mga kontrata at procurement ng mga proyekto. May mga kaso kung saan nagkaroon ng ghost projects, mga proyektong iniulat ngunit hindi talaga naisagawa, at overpriced purchases ng mga kagamitan at serbisyo. Ang mga anomalya sa mga transaksyon ay nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kaban ng bayan at nagpapabagal sa pag-unlad ng probinsya.
Bukod dito, may mga audit reports na naglalantad ng mga paglabag sa transparency at procurement guidelines na nagpapakita ng diwastong paggamit ng mga pondo. Katulad ng Batangas, ang Quezon ay may mga kaso rin ng katiwalian, lalo na sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. May mga naitalang insidente kung saan ginamit ang mga pondo ng bayan para sa personal na interes ng ilang mga opisyal. Dahil sa maling pamamahala, nagkaroon ng pagkaantala sa mga proyekto tulad ng irrigation systems na mahalaga sa mga magsasaka. Hindi pagsunod sa mga procurement guidelines at transparency laws ang naging dahilan upang lumala ang sitwasyon. Ang mga ganitong problema ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang mga lokal na opisyal. Ang Pampanga ay isa ring probinsya kung saan may mga naitalang kaso ng katiwalian, partikular sa mga proyekto sa public works at iba pang mga lokal na proyekto. Maraming mga opisyal dito ang kinasuhan sa illegal kickbacks at overpricing ng mga proyekto. Ang mga anomalya ay nagresulta sa pagbagal ng mga infrastructure development at pagkawala ng pondo na dapat sanay para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Bukod dito, may mga insidente rin ng paglalagay ng mga ghost employees na nagdudulot ng dagdag na gastusin sa bayan. Bagamat isa sa mga progresibong probinsya sa Western Visayas, ang Iloilo ay may mga naitalang insidente ng katiwalian sa mga proyekto, lalo na sa sektor ng infrastruktura at social services. May mga ulat ng ghost projects, misuse ng pondo at overpricing na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa probinsya. Ang ilan sa mga lokal na opisyal ay nahatulan na sa mga graft cases na may kinalaman sa maling pamamahala ng public funds. Ang mga ganitong insidente ay nagpapakita ng kahinaan sa transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Matapos ang malalaking kalamidad gaya ng mga bagyo, nagkaroon ng malaking pondo para sa rehabilitasyon sa Leyte. Ngunit may mga ulat na hindi napunta sa tamang lugar ang mga pondong ito dahil sa katiwalian. May mga anomalya sa mga proyekto para sa post-disaster rehabilitation kung saan ang pondo ay ginamit sa personal na interes ng ilang opisyal o napunta sa mga substandard na proyekto. Dahil dito, naantala ang pagbangon ng mga apektadong komunidad at lumala ang kalagayan ng mga residente. Bagamat kilala ang Davao Region sa pamumuno ni dating Presidenteng Rodrigo Duterte bilang isang modelo ng maayos na pamamahala, hindi rin ligtas ang Davao del Sur sa mga kaso ng katiwalian. May mga insidente ng overpricing, ghost projects at kickbacks na naitala sa mga lokal na proyekto. Ang mga anomalya na ito ay nagdulot ng pagkalugi sa pondo ng bayan at pagkaantala ng mga mahalagang serbisyo sa mga mamamayan. Ang pagkakaroon ng ganitong mga kaso ay nagpapakita na kailangan pa ring bantayan ang transparency kahit sa mga lugar na may reputasyon sa maayos na pamamahala. Ang katiwalian ay isang sakit na patuloy na sumisira sa pundasyon ng ating lipunan at ekonomiya. Ang mga probinsyang nabanggit ay nagsisilbing paalala na hanggang ngayon ay may mga puwang pa rin sa sistema ng pamamahala na kailangang ayusin at pagtuunan ng pansin. Ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat mamamayan na nagnanais ng tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas mahigpit na panuntunan at mas matatag na transparency, maaaring mapigilan ang pagkalat rin ng katiwalian at matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta sa mga proyektong tunay na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa.